Amber POV. Balisang naghihintay si Amber kay Sebastian sa waiting area ng Angelicum Hospital. Kanina nagsabi ito na mauna na lang siya sa ospital dahil may emergency tong kailangang harapin. Pero nangako tong darating bago matapos ang kanyang check-up. Kaya naman gaya ng dati, si Ivy ang kasama niya sa check-up. Subalit natapos na ang check-up niya at lahat, pero wala pa rin si Sebastian. Hindi niya tuloy mapigilan ang magtampo. Ang ganda ng usapan nila kahapon, pero hindi rin pala siya nito masasamahan. But now, more than the disappointment, she's conflicted if she'd call him or not. Dahil maging sa Ivy hindi rin alam ang dahilan kung bakit nagpaiwan sa Gold Hotel ang amo nito. Wala sa sarili siyang napayoko. She looked at her foot. She's now wearing her sneakers, yung ipinares niya kay Sebastian noong ikinasal sila. Nag-usap pa sila ni Sebastian na parehas silang susuotin yun ngayon in celebration sa pagkakatanggal ng walking boot niya. Ilang linggo din siya kasing hindi nakapagsapatos na maayos dahil sa spray niya. And though the doctor had already cleared her to work, sinabihan niya to na mag-ingat pa rin at huwag masyadong abusuhin ang kanyang katawan. Ilang sandali pa siyang nag-isip kung tatawagan to o hindi. Sa huli, she mindlessly dialed his number at hinintay nito sa kabilang linya para sagutin ang tawag niya. Subalit nakailang subok na siya, hindi pa rin nito sinasagot ang tawag. Tuluyan ng bumangon ng inis kay Amber, ni hindi man lang siya nito magawang i-text man lang o sabihin si Treyto na tawagan siya kung hindi ito makakapunta para hindi na siya magmumukhang gagaroon. Bumaling na siya kay Ivy. Can you please call Treyton? Pakisabi na uuwi na lang tayo kung wala pa sila dito in 5 minutes. Namutla si Ivy at alanganing tumango bago tumalima sa utos niya. Maya-maya pa, naagaw ng nakabukas na TV sa waiting area ang atensyon niya. May nakikita siyang pamilyar na tao. Kahit medyo payat na aalala niya, maganda pa rin ang mukha ng isang babae sa screen na napalibutan ng media. Sa tabi mismo ng babae ay ang lalaking hinihintay niya. Ang asawa niyang si Sebastian. Miss Amber, bumalik na lang daw po tayo sa penthouse. Pukaw ni Ivy sa kanya. Umattend daw po ng press con si Sir Sebastian. Miss Claire is back. Amber POV. Sinabi ba ni Sebastian sa'yo kung bakit na pumunta doon kasama yung walang kwentang babaeng yon? Anong layunin na presensya ni Sebastian doon? My God! Asawa ka niya! What was he thinking? Hysterical na pahayag ni Ma'am Divina habang kausap niya to sa cellphone. Kababalik lang niya galing sa penthouse nang tumawag ito. Sa totoo lang, mula niya magsimula ang press conference ni Claire, sunod-sunod na ang pagpasok ng text messages sa cellphone niya mula sa mga common friends nila ni Sebastian. Ngunit pinili niyang wag tumugon sa alinman sa mga yon. Gusto niya makausap muna si Sebastian at marinig ang side nito. Alam niyang yun ang tamang gawin. Kahit na sana ang gusto niyang gawin ay puntahan ang venue ng presscon at hilahin paalis doon na magaling na lalaki. But then again, ipapahiya lang niyang kanyang sarili kapag ganun. At saka, baka makahalata si Sebastian tungkol sa tunay niyang nararamdaman. Dahil bakit niya ito huhulihin ng ganun? Eh wala siyang karapatan kay Sebastian. Magagawa nito ang lahat ng gusto nito nang hindi sinasabi sa kanya. At kahit na masaktan siya sa pinagagagawa nito, wala pa rin siyang karapatang magreklamo. Dahil maliwanag pa sa sinag ng araw ang katotohanan na wala sila ni Sebastian. Dinadala niya ang pangalan nito, ngunit wala sa kanya ang puso nito. Huminga siya na malalim habang inaayos ang sarili. Hindi ko pa po siya nakakausap, ma'am. Hayaan niyo po. Kapag nakauwi na po siya, sasabihin ko na tumawag kayo. Narinig niyang bumunto ang hininga ang ginang. Pakiusap, Amber. I insisted Fernan to take over the negotiations about the poisoning incidents. Dahil gusto kong si Sebastian ang mag-alaga sa'yo. I knew you needed him to be there with you. Pero tingnan mo kung ano ginagawa ng batang yon. Sumasali sa isang press conference kasamang kanyang walang kwentang ex-fiancé at iniwan ka. Ikaw na asawa na pumunta sa ospital na mag-isa? Humagalpak ng tawa si Ma'am Divina. Unbelievable!
Hindi siya sumagot dahil nagtuloy-tuloy pa sa paglilintan niya ang ginang. Gusto sana niyang sumingit, magsumbong, kaya lang pinigilan niya ang sarili. Naiintindihan niya ang stress sa pinagdadaanan ni Ma'am Divina. Inaayos nito at ni Mr. Fernan ang problema sa Gold Hotel. Tapos dumadagdag pa si Sebastian na nakikisali ulit sa kung anumang gulo ni Claire. Masyado na to maraming dinadala. Alangan namang dagdagan pa niya. Tahimik siyang nakinig sa patuloy na paglilitan niya nito hanggang sa manawa ito. Please do tell him to my son that I am not in very way in favor of what he's done today. Sige po, sasabihin ko. Ani Rito. Salamat sa pagiging maunawain mo, Amber. Sana hindi ko sumuko sa anak ko dahil dito. Ani to, bago tuluyang tinapos ang tawag. Nagbuga siya ng hininga bago niya ibinagsak ang katawan sa kama. Pinag-iisipan niyang mga huling salitang sinabi ni Ma'am Divina. Sana ganun na lang talaga kadaling i-give up si Sebastian. Sana kapag sinabi niyang ayaw na niya, magagawa niyang umalis na lang basta. Kung hindi siya nito mahal, posible yun. Pero na-inlove siya kay Sebastian. Deeply hopelessly. At ang pag-alis ay magiging napakahirap ngayon. Posible ngunit mahirap. Ano ba kasing nagustuhan niya sa suplado? Ang kagapuhan nito? Ang yummy nitong katawan? O ang golden heart nito na hindi man masyadong halata, pero present naman? Mukhang all of the above ang sagot niya. So paano niya iiwan ang magaling na lalaki? Kung bukod sa kasal siya rito, hanggang sa susunod pang 5 buwan, mahal din niya ito. Hay, tanghali pa lang pero nakukonsumi na siya. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Lumingon siya dito at nakita si Ivy na lumabas sa pinto. Nagpaakyat lang po ako ng lunch galing sa restaurant, Miss Amber. Baka gusto niyo na pong kumain? Maingat siyang umupo sa kama. Tumawag na ba si Trayton o si Sebastian? Umiling si Ivy. Hindi pa po, Miss Amber. Lumingon siya sa orasan sa bedside table. Halos magdadalawang oras na ang press con. Hindi pa ba rin ba yun tapos? Muli siyang bumaling kay Ivy at pinilit niyang ngumiti. Okay lang ako, Ivy. Pwede ka nang bumaba. I'll be fine here. Agad namang tumango ang babae bago hinila pa sara ang pinto. Wala pang 1 minuto, biglang kumirot ang puso niya sa kaba nang tumunog ang kanyang cellphone. Halos lundagin niya sa pag-abot ang cellphone niya na naroon sa bedside table. Bigla siyang na-disappoint na makita niyang hindi si Sebastian ang tumatawag sa kanya, kundi si Bianca. Walang gana niyang sinagot ang tawag. Amber, nasan ka? Okay ka lang ba? Bungad nito sa kanya. Oo naman, bakit hindi? Nakakapagsapatos na ulit ako ngayon, wala na akong walking boot. Masiglang pagbabalita niya. Sinungaling? Sigaw ni Bianca. Maaari mong lokohin ang mundo, ngunit hindi ako. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasan na magaling mong asawa para mabigyan ko siya ng tamang panggulpe. Napangisi siya. Paano naman ito gugulpuhin si Sebastian? Mas payat pa si Bianca sa kanya. Minsan talaga, ang pasupladahan ng chinitang BFF niya delikado rin. Salamat, Bianca, pero kaya kong alagaan ang sarili ko. Tsaka hindi ko pa nakakausap si Sebastian tungkol sa presscon. Sigurado ako may magandang paliwanag to tungkol dito. Kalmadong sagot niya. Sandaling natahimik si Bianca bago to nagbuga ng hininga. Okay, naniniwala ko sa'yo. Papalampasin ko to ngayon. Pero sa susunod, hindi na talaga. Anyway, pinayagan ka ba ng doktor na bumalik sa trabaho? Yes, he did. Papasok na ulit ako bukas. Talaga? Hindi na ako makapaghintay na makausap ka in personal. Ang OA kasi ng security team niyo dyan sa Gold Hotel. Imagine, 2 beses nila akong tinaboy nung sinubukan kitang bisitahin. Nakakainis kaya? Sumbong nito. Napangisi na lang siya. Okay, see you tomorrow then. See you, Bianca. Aniya rito bago pinutol ang tawag. Saglit niyang tinitigan ang phone niya. Nag-iisip kung susubukan niyang tawagan ulit si Sebastian o hindi. Maya-maya pa, nagsunod-sunod ulit ang pasok ng message sa cellphone niya. When she opened it,
Nakita niya ang picture na kuha mula sa presscon. Nakita niya si Sebastian na niyakap at inalo si Claire na umiiyak. At kahit alam niya na tulad niya, Claire was just supposed to be Sebastian's fake wife. Hindi pa rin niya napigilan ang pamimigat ng damdamin niya at parang itinapon sa kangkungan ang puso niya. Paano? Ako ang asawa, pero akong iniwan para mapuntahan si Claire. Wala talagang meaning ang ilang araw na pag-aalaga at pagkakasweet nito sa kanya. Pero kasalanan niya yon. The hurt came from her disappointment from wishing and believing more than Sebastian could give her. Kaya wala siyang dapat nasisihin kundi sarili lang din niya. Napagdesisyon na ni Amber na lumabas ng kanyang silid para i-distract ang sarili. Kaya lang, pagtuntong niya sa sala, bumukas ang front door ng penthouse at bumungad roon si Sebastian. Binigyan siya nito ng isang tipid na ngiti. Subalit hindi niya nagawang ibalik ang ngiti nito na mapagtanto niyang hindi pala to nag-iisa. Kasunod nito si Claire na agad na kumapit sa braso ni Sebastian nang makita siya. Gusto niya magprotesta. Sigawan ang babae na bitawan ng asawa. Ngunit ano kayang idudulot nito sa kanya? A pathetic fake wife claiming a husband who doesn't love her? Bigla siyang nanliit. Naikuyom niya ang kanyang kamao nang isa pang alon ang sakit ang dumaan sa kanya. And right, when she thought that's all there is were the secret's pain, she had decided to endure. Nagsalita si Sebastian. Amber, sa atin muna mananatili si Claire saglit. Sa kabilang banda, Good morning! Masayang bati ni Claire kay Amber. The woman was wearing an apron around her waist and was busy prancing around the kitchen. Good morning! Ani niya rito. You're cooking breakfast? Lalong lumawak ang pagkakangiti ni Claire. Yes, for me and Sebastian. But I made coffee. May natitira pa sigurong 1 cup doon sa coffee maker. Anito, habang hinahalo ang niluluto nitong sinangag. Lihim siyang napairap. Talagang tiniyak ng atres na iparamdam sa kanya na hindi siya kasama. Ang galing din talaga. Ito ang gumawa ng skandalo. Tapos pabalik nito para tong anghel na bumaba sa langit at nagsabog ng kabutihan sa mundo. Napanood niya ang press con ni Claire kahapon. Maliban sa 30 minutes nitong pag-iyak, 15 minutes nitong paghugulhol at pagyakap kay Sebastian. Ang rason na tanging naalala niya na sinabi ni Claire kung bakit hindi ito nakasipot sa kasal nito at ni Sebastian ay dahil nakidnap ito ng mga di kilalang lalaki at pagkatapos ng ilang linggo, pinakawalan na lang siya bigla ng mga ito. But looking at Claire now, mukhang hindi naman to nakidnap. Niwala nga siyang galyo sa nakikita sa kahit na anong exposed sa parte ng katawan nito. At saka, mukha to masaya. Hindi ang uri ng mga biktima ng kidnap na nakita niya mula sa mga dokumentaryo ng krimen na pinanood niya. Tipid siyang ngumiti. Wag na, malilate na kasi ako. Sa office na lang siguro ako magkakape. Aniya rito, bago inayos ang pagkakasukbit ng bag sa balikat niya. Oh, you're getting back to work now? Diba writer ka? Ayaw mo bang i-feature ang kidnap story ko? Mabibigyan kita ng mga eksklusibong detalye. Alok pa ni Claire habang inililipat sa serving plate ang niluto. That will be nice. Pero hindi kasi ako naghahandle ng mga showbiz news. Pero naniniwala akong dumalo yung kasamahan ko sa press con mo. Maaaring nakuha niya ang lahat ng kailangan para sa yung future ng balita. Ani rito, nagkibit balikat ito. Okay, pero ikaw rin, I'm the biggest news today, you know? Pinilit niyang ngumiti kahit na unti-unti na taga siyang naiimbiyar na. Yes, you are, sabi niya bago tuluyang humakbang patungo sa pinto ng kwarto ni Sebastian. Kung ako sa'yo, hindi ko siya gigisingin. Napagod siya kagabi sa, alam mo na. Pigil sa kanya ni Claire na piya pang ngumiti. Medyo namiss namin yung isa't isa. Pagpapalagayang loob. Sana wag ka mag-isip. Casual na deklara nito habang naglalagay ng 2 plato sa mesa. Kinuyom ni Amber ang kanyang kamao. Buong kabing kasama ni Sebastian si Claire. Kaya pala hindi man lamang siya nito kinausap mula nung dumating ang mga to kahapon. Inaasahan niyang kakausapin siya nito para sa anumang paliwanag.
Pero hindi mo lang siya nito kinatok sa kwarto niya. At habang nagmumukmuk siya buong magdamag, naging abala sila. Mga walang hiya. Agad na humapdi ang lalamunan niya. Hindi siya iiyak. Hinding-hindi. At lalong hindi sa harap ni Claire. Pakisabi na lang na umalis na ako. Alanganin niyang sabi bago siya tuluyang naglakad patungo sa pinto. Subalit bago pa man niya marating ang front door, muling nagsalita si Claire. I hope you won't take it against me. Kung babalik si Sebastian sa pagiging intimate ulit sa akin, ngayon bumalik na ako, Amber. Sa tingin mo, bakit akong pinili niya noong una? At saka, kung hindi sana ako nakidnap, ako ang nasa pwesto mo ngayon. Sana maintindihan mo. Hindi na siya pumihit paharap sa babae at sinubukan lang niya magsalita. Lubos kong naintindihan. Aniya rito bago tuluyang lumabas ng penthouse. Sa mabibilis na hakbang, narating niya ulit ang lift. Nang nasa loob na siya nito at tuluyang magsara ang pinto, hindi na niya napigilang mapaiyak. Sa kabilang banda, kanina pang pinagmamasdan ni Amber ang bagong red envelope na ibinigay sa kanya ni Bianca nung dumating siya sa pastel kaninang umaga. At kahit ngayon na malapit naman ang halian, hindi pa rin niya alam kung anong gagawin niya sa envelope. Kung bubuksan ba niya yon o hindi. Kinuha niya sa kanyang drawer ang kahon kung saan itinatago niya mga pulang sobre na natanggap niya sa paglipas ng mga taon. Mabilis niyang inilagay doon ang envelope at muling ibinalik ang box sa drawer niya. The new red envelope suffered the same fate as the others before it opened. It was better that way. Sa dami ng gumugulo sa kanya ngayon, dadagdagan pa ba niya? Kung ano man ang laman ng red envelope, mas mabuting manatili kung saan to nakatago. Hinarap niya ang kanyang laptop at nagsimula mag-research tungkol sa kanyang bagong paksa. Isang solong ina na gumagawa ng pagbabago sa kanyang komunidad sa Tagaytay bilang tagapaglinis ng bahay ng kanyang matatandang kapitbahay na nag-iisa. Abala na siya sa pagdadraft ng article at pagsusulat ng questions nang dumungaw si Christy, ang baklang office mate niya na in charge sa sales and marketing. Magkatabi sila ng cubicle nito at masasabi niya na bukod kay Bianca, ito ang pinaka-close niya sa mga empleyado ng pastel. Amber, gutom ka na? Tara, coffee tayo saglit. Anito, habang may puyong ngiti sa mga labi. Muli niyang ibinalik ang tingin sa laptop niya at ipinagpatuloy ang pagtipa. Malapit na ang lunch. Ano ba kasing kailangan mo, Kristiyano? Agad na nanikwas ang nguso nito. Sinong Kristiyano? Diyos ko, Amber? Nagtatawag ka na matagal na namayapa. Natawa siya. Kasi kilala na kita. Hindi mo ako gustong yayain magkape. Gusto mo lang ng super hot chismis straight from the source. Ngumisi ang Becky at hinila ng upuan nito at excited na itinabi sa kanya. Kasi naman, Amber, yung pagbabagong buhay mo kabigla-bigla. Dinaig pang milagro ng mga santo at santa? Paano umatan ka lang ng kasal, pero hindi mo alam na ikaw palang totoong bride? At hindi lang basta-basta ang boylet. Ang super fappable pa at yaminess pa ni Sebastian Smith. Saang simbahan ka ba nagdarasal, bakla? Prayer reveal naman dyan. Dere-derechang sabi nito at kinilabit pa siya. Napahagikik na si Amber habang to tuluyang hinarap. Christy, hindi ako nagdasal. Ganda lang talagang puhunan. Lalong nanikwas ang nguso ng kaibigan. Alam mo, itusera ka. Kung hindi lang kita friend at hindi mo BFF si boss, sinabunutan na kita. Kakainggit ka? Humalakhak na siya. Kung alam lang ni Christy kung anong dapat niyang tiisin simula nung ikasal siya kay Sebastian, baka magdasal na to sa awa sa kanya. But of course, she can tell him anything. Gaya rin ang ginawa niya kanina kay Bianca na mag-usap sila. Itinago niya lang lahat-lahat ng sakit at lahat ng sakit mula sa kalunos-lunos sa sitwasyong kinalalagyan niya. Hoy, Amber, nakikinig ka ba? Untag sa kanya ni Christy maya-maya. Ha? Ano nga ulit yun? Sabi ko nakaka-imbir na si Claire. Bakit mo naman nasabi? Pa-inosenteng tanong niya. Paano? Pinaghintay pa niya taga-media kahapon sa presko nito. Hindi nagsalita ang bruha hanggang hindi dumating si Sebastian. Muntik na nga mag-walk out ang reporter natin kahapon.
Kairita talaga? Buti pinayagan mo si Sebastian na pumunta doon. Oo. Moral support. Moral support sa pag-arte niya? Hindi kaya ako naniniwala sa kwento niya. Diyos ko, mas magaling pa nga to ako mag-emote doon kapag jumejebs ako eh. Napabungis-ngis siya. Ang bantot naman yung kwento mo, Christy. At least totoo yung kwento ko. Hindi gaya ni Claire, na dinadaan na lang sa 80% performance level ang press ko nito kahapon. Lihim na napangiti sa Amber. She's relieved na hindi lang pala siya nakakasense sa medyo off ang kwento ni Claire kung bakit to naglaho sa araw mismo ng kasal nito at ni Sebastian. Itinanggi rin nito sa kanya ang iniwan nitong sulat. Telling that she eloped with some other guy. Basta nanindigan si Claire na nakidnap ito ng 3 weeks at basta na lang pinakawalan. Kaya kung ako sa'yo, Amber, gwardiyahan mo yung si Sebastian. Mahirap na. Sasagot pa sana siya nang biglang dumating si Drew. Kasama ulit nito si Victor. Tinanguan lang siya ni Victor bago to dumiretso sa opisina ni Bianca. Isinama rin nito roon si Christy. How's the foot going? Ani Drew nang sila na lang dalawa. Doing great. Nakangiting sagot niya bago tumayo. Sorry nga pala sa nangyari nung umiling ito. Wala yon. I understand, Sebastian. Balak niya sanang tanungin kung ano talagang totoong nangyari sa pagitan nito at ni Sebastian. Kaya lang, naagaw ang atensyon niya sa pagbukas ulit ng glass door. Agad na kumabog ang puso niya na maglakad papasok sa pastel si Sebastian. Taranta niyang pinaglipat-lipat ang tingin dito at kay Drew. Nanlilisik ang mga mata nito sa kanya at halatang iritado. Gayunpaman, siya na ang nagkusang lumapit dito. Anong ginagawa mo rito? He gritted his teeth and said, Iuuwi ko ng aking asawa. Otomatikong kinuyom ang kamay ni Amber dahil sa sinabi ni Sebastian. Agad na nawala ang pagkataranta niya at napalitan niyo ng gigil. May pa-wifi ngayon ang lalaking to? Matapos siya nitong kalimutan kagabi. Dahil abalatot ang ex-fiancé at bedmate nitong si Claire. Nakulang na lang ipamukha sa kanya kaninang umaga na siya ang sambit sa buhay ni Sebastian kahit nakasal sila. Aba naman talaga. Anong akala nito sa kanya? Uto-uto? So ngayon may asawa ka na. Nakakatuwa kasi kaninang umaga lang sinabihan ako ng iba. Sarkastiko niyang sagot. Nagsalubong na ang kilay ni Sebastian at sumulya pa kay Drew na naroon pa rin sa tabi niya. Tahimik na nakamasid sa kanila. Come on, Amber. Let's talk outside. Anito nang ibalik ang tingin sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Nagtatrabaho ako. Kung ano man ang gusto mong pag-usapan natin, maghintay ka hanggang matapos kong trabaho ko. Maaari ka maghintay sa waiting area, Mr. Smith. Kalmadong sabi niya. Bakit ako maghihintay na makausap ang asawa ko? Protesta nito. Hindi mo ba siya narinig? Sabi niya nagtatrabaho siya. Bilang isang boss, dapat alam mo kung paano igalang ang desisyon ni Amber pagdating sa kanyang trabaho. Ani Drew, bahagya pa nung pumagitna sa kanilang dalawa ni Sebastian. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Sebastian. Pwede bang iwan mo na muna kami, Amber, saglit? Wala kang posisyon para makinig sa usapan namin mag-asawa. Napangisi si Drew. Kung ikaw lang, wala akong interes sa negosyo mo. Pero kaibigan ko si Amber at asawa ko siya. Sigaw ni Sebastian, dumagungdong ang boses nito sa apat na sulok ng opisina nila. Sabay-sabay na lumingon ang mga kasama niya sa trabaho sa direksyon nila. Ilang segundo pa, nagmamadaling lumabas si Victor sa opisina ng kapatid. Kasunod din nito ang naguguluhang sina Bianca at Christy. Anong sinisigaw mo, Sebastian? Ani Victor at salubong din ang kilay. Lihim siyang napalunok. Wala po, sir. Kakausapin lang po siya sa labas. Alanganing paliwanag niya kay Victor bago siya bumaling kay Drew. Drew, sige na. Kakausapin ko na lang siya. Bulong niya sa kaibigan. Nagmamadali niyang pinulot ang kanyang bag bago hinila palabas ang pastel si Sebastian. Napadpad sila sa loob ng sasakyan nito nang wala sa oras. Dumaan din ng ilang sandaling katahimikan bago to nagsalita. Bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka sa trabaho ngayon? Ani Sebastian
habang ang mga matay nakatingin sa harap ng kotse nito. He was sitting on the driver's seat at siya naman sa passenger seat. Umirap si Amber at pinigilan ang gigil bago sumagot. Nagpaalam ako kay Claire Hindi ba niya sinabi sa'yo? Sinabi niya pero, so anong problema? Nasabi naman pala ni Claire kung nasaan ako. Ngumisi si Sebastian at dahan-dahang umilim. Ang problema, hindi mo ako kinausap nung kung sa plano mong bumalik sa trabaho noon pa. Alam mong ginagawa ng mga sibilisadong tao, Amber. Nag-uusap sila ng mga bagay-bagay. Paano ko sasabihin kung busy kayo ni Claire? Gigil na puto niya sa sasabihin nito. Hindi na siya nakatiis. Ano? Hihintayin niya matapos ang harutan nito at ni Claire? Habang nabuburo siya sa gigil at hinanakit sa bahay nito? At saka ano? Ikaw lang ang may karapatan na magdesisyon ng gusto mong gawin sa buhay mo? Gaya na lang ng pagsulpot mo sa presko ng ex-fiancé mo? Kung nagawa mo mga bagay na gusto mong gawin, bakit ako hindi? Ang iyong buhay ay bumalik na sa kung saan to bagong iskandalo. Pero bakit ako hindi pwede? Nagiging unfair ka sa akin, Sebastian. Napaka-unfair. Ikiniyom niya ang kanyang mga kamay. Pinipilit niyang i-compose ang sarili kahit na sobra na ang sakit na dumadaloy sa kanya. Alam niya, ang dami niyang sinasabi. The more she exposed herself to him, and that's the last thing she wants to do right now. Hindi ko na kailangan ng atensyon mo, Sebastian. Magaling na ako. Si Claire na lang alagaan mo. Hindi to agad nakasagot at tumitig lang. Ilang beses nitong sinubukang ibuka ang bibig. Ngunit sa huli, pinilit ito na huwag magsalita. Lalo lang siya naghinanakit. Mas matutuwa pa sana siya kung magpapaliwanag to sa sitwasyon nila ngayong nakabalik na si Claire at kasama nila sa bahay. Kahit na gaano pa kasakit ang katotohanan yun para sa kanya, tatanggapin niya. At least sinabi ni Sebastian ng harapan sa kanya. Ngunit ang katahimikang nito ay nagpalakas lamang sa puntong itinaas ni Claire kaninang umaga. At mas lalong masakit yun para sa kanya. Kung paano bigla silang humantong sa ganoon, kung masaya pa sila nang makalipas na ilang araw, hindi siya sigurado. Sa katunayan, napakaraming maaaring mangyari sa isang gabi. Kahit anong hiling niya na makabalik siya sa magagandang araw na yon, alam niyang wala nang saysay. Ngayon na ang simula ng pagtatapos ng kanilang peking kasal. At kailangan niyang harapin to ng buong tapang. Tulad ng lahat ng pagsubok na dumating sa kanya. Gaano man to kasakit. Kaya naman mabilis siyang nagdesisyon. Hayaan mo na lang ako mabuhay, Sebastian. Inalis mo na sa akin ang pangalan ko. At kahit sa dulo ng ating kasunduan, my life will the same again. So please, don't take away the other things that are important to me. Hayaan mo na lang ako. Kalmadong sabi niya bago tinulak pabukas ang pinto ng kotse nito. Palabas na sana siya subalit mabilis na hinagip ni Sebastian ang isang braso niya. Amber, tawag nito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno na maraming emosyon na hindi niya matukoy. At bago pa man siya tuluyang pasukuin ang mga mata nito, muli siya nagsalita. Nagiging masikip ang lugar mo para sa tatlong tao. Sa tingin ko, mas mabuting manatili muna ako sa aking bahay sandali. Aniya rito. He studied her some more before he nodded her head and let go of her arm willingly. Lalong bumigat ang puso niya. Ang saklap talaga ng buhay niya. Siya ang nagsuggest ng gagawin, pero in the end, siya pa rin pala yung masasaktan. Nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan ni Sebastian at dire-diretsong naglakad pabalik sa opisina ng pastel. Subalit imbis na bumalik sa opisina, sa CR siya dumiretso at nagkulong sa pinakadulong cubicle na naroon. Pagkasara niya ng pinto, agad na tumulo ang luha niya. Tapos na, sabi niya sa sarili. Natapos na masasayang araw na kasama niya si Sebastian. At ngayon, isa na lang ang kailangan niyang gawin. Tiisin ang sakit ng isang sirang puso kung saan kusang loob niyang inilagay ang sarili niya noong nahulog siya kay si Sebastian.